Okay, I'm back. So, just recently, parang kanina yata yun or kahapon, sabi ko sa sarili ko, di muna ako magbablog, papahinga muna ako. Kasi may problema doon sa account ko. Dahil nag-advertise ako tungkol doon sa apo ko. So, nagbayad ako sa Facebook. Biglang parang hindi niya na nilalabas yung aking video. Konti na lang nakakakita ng video ko. So, sabi ko, pahinga muna ako. Kasi ang nag-handle na ng Facebook, AI na eh. Para sa AI, kung nagbabayad ka to get the exposure, magbayad ka consistently. Tama ba yon? May punto sila. Kaso, I'm preaching the word of God. At ako meron akong goal, may target ako, at ako'y may limited time. Hindi ako nandito forever. At nilagay ako ni God dito for many reasons. Honestly, wala namang makikinig sa akin kung wala ako sa Canada eh. Sino ba ako? Ano ba halaga ko? Di ba? Baka siguro meron, mga 5, 2, 3. Pero because I'm a Filipino-Canadian, at hindi basta Canadian nilagay ako sa Vancouver, sa i-google mo, one of the top 3 most expensive cities in the world is Vancouver. Kasama ang Vancouver doon. Kaya kung pupunta ka ng Vancouver at magtuturist ka, doon pa lang sa kanilang mga hostel, hihimatayin ka sa mahal. Lalo naman doon sa kanilang way of life. Dito nga wala akong ginawa kundi mag-compute eh. Iisip ko kung hindi ito napangasawa ko, ay maglilinis ako ng CR dito. Hindi nga ako makapasa dahil kahit paglilinis ng CR dito, kailangan ng expertise. Isang beses lang ako naglinis, disqualified pa ako dahil yung stainless refrigerator, nilinis ko ba naman ng dishwashing liquid? Di nasira. Ang sabi sa akin what do you call this, nung owner, wag ka nang bumalik Ang ganda ng tone eh. Wag ka nang bumalik. Dinagdagan pa ako ng napakalaking tip para hindi masyadong masakit na ako ay si Santi na. And that was very good. Ang galing nga ni Gadi, lahat ng masakit, door to a very good opportunity. Dahil doon, napilitan ako talagang magdasal sa kanya at sinabi ko, Lord, lumod ako doon sa Italian tiles doon sa bathroom nila, na sabi ko, oh my God, pang royalty to itong banyo nila, parang pwede na tumira rito isang pamilya, laki-laki. Oh my God, happy ko, Lord, tulungan mo ako, ayoko ng trabahong to. Ayoko maglinis, ang liit ko. Maglinis, at saka pag naglinis ako, yung standard ko, mataas. Yung ayaw ko siyang tigilan hanggat hindi siya perfect. So, ang nangyayari, 2 oras na ako doon sa isang spot. May time dito, per oras ka binabayaran dito ang gusto niya, 4 hours lang, malinis ko na yung buong bahay. First time ko nga, first and the only. Hindi alam na asawa ko yun. Talagang daring ako kinausap ko yung Pilipina rito at sinabi kong, pwede niyo ba akong dalhin sa address na to? Alam ba kung saan yung location? Pang Hollywood na celebrity. Ang tindi, yung bedroom nila, ceiling to floor yung glass. Kita mo yung buong dagat. Kaya ini-imagine ko kung nakahiga ako dito, gigising ako sa umaga, eto yung view ko. Ano yun ang view niya is nakikita niya yung West Vancouver. Napakaganda nun, dagat doon. Sabi ko sa sarili ko, oh my gosh, some people are living their heaven on earth. Dito pa lang, nasa langit na yung dating ng buhay nila, no? Ewan ko, pero hindi ako pinapasukan ng inggit.
Kasi bata pa lang, parang nilagay na ni God sa heart ko yun eh. Na wag kang maiinggit. Para kasi yung inggit is parang unbelief. Pag nainggit ka, parang wala kang Diyos. Kasi ibig sabihin ng inggit, unfair siya sa'yo eh. And God was never unfair with me. Though, pag binasa mo yung libro ko, from day one, ang hirap. Ang hirap na hindi ka paborito ng magulang mo. Ang hirap na meron kang allergy, bawal ka kumain ng lahat. Pwede ka lang kumain ng rice at bananas. Okay lang sa unggoy, kasi hindi ako unggoy eh, 'di ba? Meron kang desire. Pinapanood mo yung kapatid mo kumakain ng itlog, hotdog, kanin. Meron siyang fried rice. Ako hindi, kinakalan, steam rice lang, talagang sinaing lang. Pag kaya na ginawang sinangag, mangangati ako. Hindi ako pwede doon sa mantika. It's like a punishment. Tintinon. Ay, nako. Alam mo, ang limitation ko dito sa vlogging ko is yung topic ko. Diba? Lagi akong, kasi ko workshopper ako ng talks. So, laging nakafocus ako sa topic mo ngayon. Nakakala mo, huwag ka mawala sa topic dahil laging may reason ang pagbablog. Ang reason ko ngayon, iba walang reason. Gusto ko lang magkwento sa inyo na yung plano kong itigil na tong vlogging na to ay parang sinabi ni God, go on. Hanggat meron kang isang nakikinig, yung isang yun, ganun katindi, value sa akin. Ang tindi, pag nalaman mo kung gaano magmahal ang Diyos sa atin, personal. Yung pagmamahal niya sa'yo ay iba sa pagmamahal niya kay Bea Alonzo, kay Brad Pitt, sa kapatid mo. Kaya nga pag nainggit ka, tinatanggal mo yung iyong privilege. Kasi yung love na ibinibigay niya para sa kapatid mo is ibang-iba sa love na kinreate niya para lang sa'yo. Oh yes, matagal, inaaral ko to Pagdating sa pag-ibig ng Diyos, kung inaral ko ang hell, heaven, talagang binigyan ko ng focus ang love ni God. Kasi nahirapan ako doon Nag-struggle ako. Yung tipong, ang hirap intindihin ng divine love. Pag sinabi mo kasing divine love, hindi siya parang nanay na mahal niya lahat. Totoo, lahat ng nanay, tanungin mo, mahal niya lahat ng anak niya. Pero, kung honest yung nanay na yon, minamahal niya bawat isa in a way na maiintindihan ng bata yung pagmamahal niya. Kung paano niya kausapin yung panganay, iba sa paano niya kausapin ang bunso. Meron siyang dynamics. At siya mismo, dahil dumadaan din siya doon sa process na pagka panganay pa lang, parang nakatodo ka Pagdating doon sa pangalawa, pangatlo, medyo maluwag ka na Kasi na-realize mo, hindi effective ang pagbubunga nga. Medyo malungkot ako ngayon Hindi ko maintindihan. Hindi malungkot per se. Medyo, tawag dito, parang medyo mabigat ng konti itong araw na to kasi nakarinig ako ng balita na isa sa mga Antiochers. Ang Antioch community ko yun Parang second family ko yun. Is namatay daw. So kanina when I went to church, I offered my mass para doon sa Antiocher na yun. Hindi ko na sasabihin yung pangalan to protect
His identity. Pero ang sa akin ang importante is yung grace ni God. At alam ko kasi kung paano si God. Kung paano yung love niya or yung attention niya to all mothers, including spiritual mother. Spiritual mother ako eh. So pag nagdasal ako for someone, especially my spiritual children, iba kong sagutin ni God yun. Kaysa compare mo sa hindi ako nagdasal, yung mga taong hindi alam kung ano yung impact ng faith, pag may faith ka, pag may relasyon ka sa Diyos, lahat ng hingin mo, lahat ng dasalin mo, tinatatakan niya yun. Eh yung luha mo nga, iniipon niya eh. You will be shocked pag napunta ka sa heaven. Meron siyang bote, nandun yung pangalan mo, meron siyang naka-assign na angel na kinokolek. Akala mo pagka umiiyak ka, pinupunasan mo ng tissue paper eh. Bals yun. Meron siyang spiritual tears na equivalent. Sinasahod ng angel yon in a divine way na hindi natin alam paano ginagawa. Tapos ipepresent yun kay God. Pagka nandun ka na, ibibigay yung bote na yun. Kasi hihingi ni Christ yun eh. Dadaling ka ni Christ dun sa water, the living water, yung river na nanggagaling sa heart ni God the Father. Yes, masyadong super what they call this, super spectacular. Kaya nga mahirap mag-explain ng what they call this, heavenly realities kasi napakabigat niya. So, help me pray for my spiritual son, for his soul. Kasi sabi ko nga sa inyo, kahapon ba yun o isang araw, the soul and the spirit, our soul and our spirit will never die. We are made in the image of God. At yun ang nakuha natin for being like Him. Our spirit will never die. We are like Him. Iba kasi yung immortal eh. Pag ginamit mo yung word na immortal, ibig sabihin nun, save and will never die. Immortal yon ang punta nun sa heaven. Kaya, ginagamit din nila yung word na immortal for beings na hindi mamamatay. Pero in Christian faith, pag sinabing immortal, you were saved, you were judged as saved, and then forever given eternal life. And I'm praying for that. I'm praying that all the members of my family, from natural to spiritual, will receive eternal life. Kasi pahig nga akong mahirapan eh. Basta yung offering ko, may makikinabang. Ganun ang nanay, di ba? Ang totoong nanay, ang tamang nanay, yung puso niya is hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga anak niya. Help us, Jesus. Lord, take over. Amen.